Hello guys, mga pro Duterte dyan. Sana po pumunta si Inday Sara dito sa Singapore kasi yung mga sigaw ng mga tao po. Duterte, Duterte. Kahapon di sana ako nagsisigaw doon kahapon. Grabe. Alam mo, nakakaiyak talaga as in. Kasi nakikita namin si Jinggoy pero yung sigaw namin is Duterte. Wala, nakakilabot. Alam mo, yung as in talaga, sabi namin, Duterte, Duterte. Alam mo yung mga ibang lahi na titinginan sa aming mga Pilipino. Totoo talaga. Natatawa yung ibang lahi kasi sinisigaw namin Duterte, yung dumating, iba. Si Jingo yung dumating, pero yung sinisigaw namin si Duterte. Alam mo, tinitingnan kami ng mga ibang lahi, mga Chikwa, mga India, mga bang as in, nagulat kami kahapon kasi may isa, nung naano na, nung half na yung papicturan, nandoon na. May sumiga, sabi ko kasi, may ano sabi ko sa kasama ko, sabi ko sana si Inday Sara pumunta dito para malaan mo, makikita nila sa Inday Sara kung gaano kalakas yung Duterte sa mga OFW. Ayun, biglang may sumigaw na Duterte. Ayan, sinabayan namin na Duterte. Grabe ang sinas. Sinagbayan namin talaga na Duterte, Duterte, ganun kami kahapon. As in na nakakakilabot kasi yung ibang mga lahi nakikiganito din sila. Nakikiganito pero hindi nila alam kung ano yun. Kasi ganon kami eh. As in talaga grabe. Ganun kamahal ng mga OFW ang Duterte. Kaya sobrang saya naming mga OFW kahapon. Alam mo, crowded. Sabi namin nga, kung siguro si Inday Sara siguro pumunta dito at saka si Tatay Ding, siguro hindi lang ganun yung tao. As in talaga. Siguro crowded talaga. Ganon kamahal naming mga OFW, si Tatay Ding at saka si Inday Sara. Kaya wag nyo lang gawin kung ano yung gusto nyo gawin, okay? Kasi, ang mga ginagawa nyo kay Inday Sara, dyan lang kayo sa palasyo. Pero yung mga mag-decision ng mga OFW at mga tao sa Pilipinas, ganon. Kasi nasa ballpen lang yan. So, di ba? Hindi nyo mapapaano yung mga Duterte. Kasi palamura lang yan sila, pero may mihora. Yan ang isipin nyo. Mas gustuhin pa nga naming palamura. At least may improvement ang Pilipinas. Kaysa wala. Puro korupsyon, patayan, rep. O, di ba? Shabu. Pero nung sila tatay may nakita ba kayo mga shabu? May shabu, hinuhuli na. O, pinapatay. Pero hindi ganito. May nagla-live na nagsashabu, may nare-rep na, may nagpapakita ng mga pikpik sa may epekto ng Marcos yun. Di ba? Di ba? Alam na, nagkamali kami na binuto yung Marcos na yan. Sana nga hindi nag-line up kay Duterte eh. Sana nga, kasi tinaraidor lang. Wala man lang utang na loob. Utang na loob naman sana. Kung hindi dahil kay Duterte, di ba? Hindi naman nailibing yung tatay ninyo. Yung lolo ni Sandro. Tapos ganun yung igaganti nyo sa mga Duterte. Kahit anong gawin nyo, wala kayong magawa dyan. Puro abogado yan. Di ba? Kahit anong sampa nyo kay tatay, hindi nyo magagawa. Kaya wag nyo nang subukan. Masisira ang buhay nyo. Kaya, ayun. Wag nyo nang subukan yung mga Duterte kahit anong gawin nyo. Once na magpapadalagan, yung patakbo si Tatay Ding, pagka Vice President, mananalo yan. Number 1 yan. Million yan. Sana nga maging presidente na alam mo sinasabi ko para sa mga nakakausap. Sana naging presidente na lang si Tatay D. Sana hindi na lang si Inday Sara. Sana naging presidente na lang si Inday Sara yung pinagtakbo niya. Sabi ko hindi na lang sana guys. Kasi hindi may presidente naman tayo ulit sana Duterte. May lang 2028. Inday Sara na. Babalik ang Duterte. Good luck na lang sa inyo.